Good evening mga anak apo. Matagal kami hindi nakapag-vlogs kasi mayroon ako online meeting sa video training. I-grab natin yun kasi minsan lang yun sa isang taon. Yung mga salita ng Panginoon na galing sa ibang bansa. Kaya mga anak apo, nalulungkot din ako na hindi kami nakapag-vlogs kasi namimiss din kayo namin. Kaya ngayon ang kwento namin tungkol naman ito si Apostol Pablo at saka si Silas. Kaya sa araw na hinuli sila ni Pablo at Silas, kinaladkad sila sa pamilihan sa harapan ng namumuno sa kanila. Kaya't nang sila si Pablo, Silas, si Pablo at si Silas dinala sa hukom na ang lalaking Hudyo, sinabi na sila daw si Pablo, Silas, nanggugulo daw sila doon sa kanilang lungsod. Sabi ng lalaki na sila ay naghayag ng kaugaliang matuwid para sa kanilang mga Romano. Ito yung sabi, parang pinagbintangan sila na ganito yung mga ginagawa nila. At ang ginawa naman ng kanilang hukom, sila pinilit na dinala doon, pinunit yung mga pinunit yung kanilang mga damit at inuutos ng hukom na hampasin sila ng pamalo. Kaya kawawa sila Apostol Pablo at saka si Silas. Sila ay dinala doon sa hukuman. Nakita nila na sila ni Silas at Pablo ay marami silang mga latay sa kanilang mga katawan. Kaya nasa bilangguan na sila, din na sabi ng hukom na sa namahala na bantayan ninyo ng mabuti. Kaya sila ay pumasok na doon sa loob ng bilangguan. Sila ay pinahirapan mga anak apo. Alam mo anong ginawa sa kanila? Inipit ang mabigat na kahoy ang kanilang mga paa. Kaya kawawa talaga sila doon. Kaya nung gabi na yon, ang ginawa ni Pablo at Silas, habang nanalangin sila at umaawit sila sa himno ng papuri sa ating Panginoon, at ang mga bilanggo ay nakikinig sa kanila. Ang ng mga kasama nila doon, bakit nagsayahan pa yun? Nasa piitan na ng kulungan, masaya pa sila doon. Yun ang ng mga bilanggo na kasama nila. At nang pagkatapos yun, biglang nagkaroon ng malakas na lindol mga anak apo. Kaya ang mga pundasyon ng bahay bilangguan ay nangauga at nangabuksan ang lahat ng pinto at nagkakalas ang mga gapos ng mga bawat isa sa nasa kulungan. Kaya sila lahat wala ng gapos. Wala kasi nakalas na yung malakas na lindol. Kaya yung nagising yung tagapamahala doon, nakita niya na ang mga pinto ng bilangguan na bukas lahat. Akala niya na nagsitakas na yung mga bilanggo. Kaya bumunot siya ng kanyang tabak at nais niya na magpakamatay. Dahil nga ang niya na baka nakatakas na lahat, natatakot din siya. Kaya nung nakita ni Pablo, sumigaw ng malakas si Pablo. Sabi niya sa bantay, huwag mo saktan ang iyong sarili sapagkat narito kaming lahat, hindi kami tumakas. Kaya at ang bantay humingi siya ng ilaw kasi nga madilim yung kulungan. Humingi siya ng ilaw. Tumakbo siya na nanginginig at nagpatirapa sa harapan nila Pablo at Silas. So ang nangyari doon, sila ay inilabas sila na yung nagbabantay sa kulungan at sinabi ng bantay, mga Ginoo, ang kinakailangan kong gawin upang ako ay maligtas. Nagtanong siya kay Pablo kung anong paraan para maligtas siya. Kaya sabi naman ni Pablo at Silas na kailangan manampalataya ka sa Panginoon Hesus at maligtas ka at anyong sambahayan.
Kaya dinala sila ng bantay doon sa kanilang bahay. Doon pinakain sila at nanampalataya ang buong sambahayan ng bantay. Kaya sabi nila na kayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus. So ang lahat naman sa sambahayan ni Nanyong Bantay, naligtas sila lahat, sila ay nabautismuhan. Kaya sabi ng Bantay, ang nais niya na ilabas sila ng lihim ng Bantay na kumbaga pakawalan sila. Pero sabi ni Pablo at saka ni Silas, huwag mo kaming ilabas ng lihim. Ayaw namin na ilabas kami ng lihim. Sabi niya, pakawalan ninyo kami na gusto namin nais namin na pakawalan kami ng yung sino yung pumalo sa amin at nagmanakit sa kanila. Sabi ni Pablo, kami ay mga Romano. Kaya narinig sila na sinabi mga Romano, nangatakot lahat yung mga tao doon. Kaya nanginginig sila, natakot na ito palang mga tao na puro Romano. Kaya yung narinig na nila yun, parang sila nangatakot na sila na baka mamaya may gagawin sa kanila itong mga sila Apostol Pablo. Pero salamat sa Panginoon na sila ni Apostol Pablo ay iningatan pa rin sila ng Panginoon na hindi sila sinakta na doon sa loob dahil nga natatakot na sila na ito pala sila ay mga Romano. Kaya salamat sa ating kwento na ito ang nangyayari kay Apostol Pablo at Silas na habang nandoon sila sa kulungan. Kaya mga anak apo, salamat sa aming kwento na matapos na kasi ito lang yun atin nakuha. Sa susunod na iba na naman yung kwento natin. Kaya salamat sa inyo na patuloy kayo na sumunod pa rin sa amin at saka yung ating apong maganda nagpakulok na ng buhok. Sorry dahil yun po kami nakapag-upload. So ito na po. So sana hindi po kayo nagsasawa sa pagpakinig po at sa pagpanood po sa story ni Nanay Conching or ni Lola po. So next time po guys. Bye-bye!